Trying to reconnect. Good evening po at ready na po tayo, no? So this is the evening session ng ating pong church camp. Tama po sir, no? So sige po. Tayo pong lahat po ay tumayo. Tayo po ay simula po sa panalangin. Manalangin po. Pagpapalang Ama, kami po ay patuloy po na nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pag-sustain sa aming pong maghapon, Panginoon. Salamat po sa mga naging mensahe niyo kaninang umaga, kaninang tanghali. At patuloy, Lord, hamunin niyo po ang aming mga puso, ang aming pong mga buhay, Panginoon. Sa gabi po ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming pong pagtitipon. Kayo po, Lord, ang patuloy po na maitaas, mapurihan at masamba, Panginoon, sa mga salita po niyo na aming pong maririnig, pag-aaralan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lalo pang mas malalim po na pagkakaunawa at pagmamahal sa inyong pong mga salita at gawain, Panginoon. Kayo po, Lord, ang magpala sa aming pong pagtitipon. Patuloy, Lord, kayo ang mangusap at mamuna po sa aming pong kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pinakamatamis na Panginoon Jesus. Amen. Tawagin po natin si Brother Waki sa ating pong kantahan. Okay, tayo pong mag-awitan. Sa dwelling, ipiulalan po ang ating mga awitin. Ito, wala mga po. Pero, yan. Sabi mo yun. Sige po, tayo po mag-awitan. Far away the noise. Ready? Sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth be set on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from
Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly I will tarry in Beulah land. I'm leaving on the mountain underneath that cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Okay, so pumulitin. Yung ating team song natin. God on the mountain. Sige po, nakakalo na, nakasal natin. Like this easy, ready? Sing. Like this easy. When you're up on the mountain, you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. You are afraid when you're up on the mountain. Walk down so easy when life's at its best. Now down in the valleys of trials and temptations, that's where your faith is really put to the test. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Ano yung gagawin mo sa basa? It's all in your Bible, in the book of Exodus, chapter 13. Gabi, pinag-usapan natin yung bundok na yung bundok yung kagabi. So, ngayon ay umaga, bundok na na umaga ay hindi pa naisip. Ngayon umaga, Mount Carmel, kayo na sa tanghali, Laganap na ba, yun nga po yung ating theme song. Laganap na mountain, Laganap na valley. So, mountain and valleys in our life. Yung kagabi. Anong mountain? Mountain view. Talaga yung mga inaantok at nahilo, no? Saan ko? So, naantok at nahilo para si Brother Fernand. Kaya
Okay. So, ngayon po ay Exodus chapter 3. Let's talk on one of the important mountain in the Bible, no? Yung Mount Sinai or Mount Horeb. Exodus chapter 3, salita po natin basahin. So, nakita niyo na po dito sa verse 1. Basahin natin hanggang sa verse 17. Verse 1. After verse 17, salitan po tayo, mga lalaki. Verse 1 ulit. Verse 2, all the ladies. Ready, men? Verse 1, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even Horeb. Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. And he said, Draw not thine ear, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come now to deliver them out of the hand of my Egyptians, and to bring them out of the land of Egypt, to give them land of large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come unto me, and I have also seen the transgression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth thy people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? He said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am sent me unto you. God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever. This is my memorial unto all generations. Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. All together, and I said, I will bring you up out of the affliction of Egypt, Unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, and the land flowing with milk and honey. and honey. Salamat po muli, O Diyos, sa mga nasa namin. Muli, kausapin mo kami. Lalo pa namin makilala, lalo pa namin nakakila. Ito natakila na Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Ang Diyos ni Moses, ni David. At ang pinadala niyong nagkawang tao, nakila ng Diyos na ang aming Panginoon The great I am, ikaw po ang tunay na minsan pang nagpakita kay Abraham, nagpakita kay Jacob, maging kay Joshua, at kay Moses. Di man namin lubusan kang
maunawaan ang kadakilaan mo at kapangyarihan, sapat na po ang diyan ng Biblia para lalo ka na makilala at lalo po na malaman ang plano mo sa buhay namin at ano pa po ang gusto mong gawin namin sa mundo ito. And in the third, Lord, ay sino kami para pagpalain nyo at isang makasama po po ninyo sa dakilakaran. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga espesyal na pangungusap niyo sa buhay ni Moses bago siya naging isang dakilang propeta na bansa Israel. Isang pagkakataon na siya po ay discouraged na at parang talunan na, parang ayaw nang mag-ikot sa inyo at sumunod. Pero still, you are the God of your fathers. Sabi nga, ikaw po ang Diyos ng kanilang mga inuno. Na tapat, hindi nagbabago at isa, nakilap na kapangyarihan sa lahat. Palain niyo po sa Italyo, kausapin niyo kami, muli sa bundok na ito ng Horeb at Sinai o Sinai. Dali niyo po kami, ipakita niyo po sa amin ang isang espesyal na yugto ng buhay ni Moses. Mapanaag namin, masulat pa namin ng konti ang mga mahalagang tagpo ng pagkausap niyo kay Moses sa lugar nito. At paano niyo ipinaunawa sa kanyang dakilang plano niyo, hindi lang kay Moses, sa bansang Israel, at higit sa sino ka na dakilang Diyos na nagmamahal at tunay na nagliligtas sa kanya. Ito ay ang darating pablik, pasalamat. Usapin niyo kami, kita namin dito sa panahon ito, ang mensahe, baba namin, hindi lang para sa amin, para sa mga taong pwede po namin maakay po sa inyo at mapaglingkuran kayo at madala po sa liwanag ng katotohanan sa itan. Dito yung darating Panginoon. Ang Espiritu niyo lagi mangusap at gumawa at inisi ang mga puso at isipan upang maging malaya na maunawaan namin ng dakilang katotohanan ng banal mo sa itan. Ito yung darating pasaan kami sa gabi ito sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po, mapuno po mga sa. Sa Bible po ay maraming binanggit, no, yung pinabinanggit ni Peter na mga bundok sa Bible. Pero actually, mayroong dalawang mahalagang bundok po na binabanggit ko sa Biblia. Tinatawag itong bundok ng Diyos. Makita natin, una po ay itong Sinai o Horeb. Tinatawag po ito po yung sabi sa verse 1, no? Tinatawag din po ito in chapter 3, verse 1, as mountain of God. Mapapansin niyo po, no? Binanggit yan mismo. At si Moses nga ay nagbabantay ng mga kawan ng mga trupa ng kanyang biyenan si Jethro. At habang inalagaan nito mga trupang ito ay nabigla napunta nga po siya, no? Napalapit po siya doon sa disyerto, malapit sa bundok. Tinawag itong bundok ng Diyos. At ito ay tinatawag din Horeb o Sinai, kung saan dito po binigay ng Diyos ang 10 utos. At hindi lang dito niya binigay sa utos, dito rin po no, pagkatapos ay para may ligtas ang bansa Israel sa disyerto sa Egypt ay 40 days and 40 nights. Hindi imagine that 40 days and 40 nights. Walang kain-kain. Pero nakausap ng Diyos. Nabasa niyo po yung kwento sa Exodus ay, no? Kayo makakatin sa bagong tipan ng Jesus ay 40 days and 40 nights yung kung hindi kumain. Dapat Diyos lang po siya, pero pwede pala sa tao na katulad ni Moses, matilisan na dito. No? So, hindi tayo kumain ng gabi. So, yung Sinai, ang isa, at pangalawa yung Zion. Ito pong Sinai at Zion ay may mahalagang bundok, dalawang mahalagang bundok patungkol sa kanilang relihiyon ng mga Hudyo. Ang Sinai o Horeb ay dito nga po nakausap ni Moses ang Diyos. Dito po binigay ang batas ng Diyos.
at marami pang batas. At ang Zion naman ay ito po yung bundok kung saan po ang templo ng Diyos ay itinayo. At ito yung tinatawag na Jerusalem. No? Ito po yung City of David. Dito yung palasyo ni David. At ang templo ng Diyos, magkatabi po yan. No? Halos ang po sa lugar. Pero bundok po yan. At yung tinatawag po yan, Mount Zion. No? Kaya may katatawag, is Mount Zion on the sides of the city of the great king. Diba? So, this mountain, because it was the mountain of the temple in which God dwelt and on which all the events of the Messianic times were prophesied to occur. Nung si President Trump, kung naalala nyo, di ba, pangalawang term na niya itong nanalo siya, diba? Pangalawang pagkakataon. No? Nung unang panalo niya, kung naalala nyo nung dati, kung kayo po ay may konti alam sa history, kasaysayan ng bansa Israel, ang tawag dito, yung sa atin, Manila, ng pansin, Capital City. Ang capital city po ng Israel nung bago manalo si President Trump, hindi ngayon, yung una, ay Tel Aviv. Okay, Tel Aviv po yung kanilang capital city. Pero nung naupo si President Trump, and because he loves Bible, no, talagang mahal niyang Biblia, at mahal niyang Israel, ibig sabihin, kapanalig, hindi kaaway, sa kanyang Israel, no? Kampi, ito yung mga lahi ng Diyos. No, isang pinakadakilang ginawa ng Diyos kay Trump, nung time niya sa history, hindi na kung nasusundan niya. Bigla yung Tel Aviv, inilipat po niya ang city sa Jerusalem. So, pag Tel Aviv, diniklara ni President Trump during the first na panalo niya, na ang city, na ang magiging capital city ng Israel is Jerusalem. So, hindi ko alam kung bakit naging Tel Aviv. Pero, kung natin sa Bible, napakahalaga ni Jerusalem. Kasi nga, nandun sa Jerusalem, hindi lang ito tinawag na siyudad ni David, no? Ito ay, andito yung templo ng Diyos. No, sa Lumang Tipan, no, pero ang templo kasi natayo sa time ni Solomon, yung anak niya. Hindi pinayagan ng Diyos si David, no, sa time ni Solomon. At ito po ay bundok. Bundok po yan, no, yung Jerusalem, yung City of David yan. At kung maalaman niyo sa kwento rin po, pag hindi natin pag-usapan dito, pero nasa, alam niyo ba, bago yan na, bago naging City ni David yan, tinawag na City ni David na, no, si David na tumira, at yung palasyan. Alam niyo po ba ay merong malalaking kalaban niya, higante. At ang tumalo po niya si David o yung mga sundalo niya. At magmula noon naging, at may kinalaman din yun sa plano ng Diyos na ito nga po ay, of course, yung kadakilaan ng Diyos si David. Diba? Kasi kung hindi naman taga sa Diyos si David, hindi siya mananalo. Hindi na matatalo yung bundok niya. Kasi ang dami ng yung Israel, kumbaga, at that time, yung promised land, natalo na, napasok na ng Israel. Pero itong bundok na to, kumbaga, no, parang puta ng mga NPA, parang gano'n. Ang daming kalaban ng tira at hindi mapasok-pasok. Hindi matalo-talo, hindi malusog-lusog. Pero ang nakalusog lang po si David. At pinayagan niyo ng Diyos because doon na nga po sa plano, ito ay magiging templo ng Diyos yung itapin. So what do mountains symbolize spiritually? So, ang mga bundok na ito, yung dalawang bahalagang bundok na ito, Sinai kay Moses at yung Zion kay David, itong mga bundok na ito ay the mountain was where the sky, especially the clouds, di ba, sa kapatagan, hindi natin masyado nakita natin yung clouds, pero ang taas. Tama? Pero pag nasa bundok ka, tulad ito Baguio, bundok, bakit nasa ito yung malamig? Bakit mas malamig dito? Bakit sa kapatagan din? Because of the clouds. Tama? Kumbaga kasi yan yung clouds eh. Kumbaga parang sinasabi natin, although hindi pa naman yan ng heaven, yung clouds, pero parang ang lapit mo sa langit. Kasi ang clouds sa langit eh. At hindi natin ma-appreciate ang clouds sa kapatagan. But here in the mountain,
Itong mga tao rito nakatira, na-enjoy nila yung nature, na-enjoy nila yung lamig, it's because of the clouds. So what does it mean? The mountain was where the sky touched down on the land, especially itong mountain. A place where God's wisdom and power and the very presence would be found. Isa-isa nakakapagilabot na nung naranasan namin. Hindi naman tayo masyadong tayo may sa mga, yung dinitawag sa mga kakaiba mga sa parang hindi tayo kasi niniwala sa iyo. Pero, alam niyo po ba doon sa, di ba Tagaytay? Alam niyo Tagaytay ba? Parang extra special spirit. Hindi, yan, kasi may mga paranormal, di ba? Yung mga papasok, yung mga ibig spirit. Abnormal, paranormal. Yung paranormal, yung abnormal. Ibig sabihin, yung pong Tagaytay, dati Tagaytay, isa ring mataas sa lugar, di ba? Mabundok yan. So, meron campsite doon. Way back, I think, yung panahon ba yun? Siguro, mga 2005, hindi ko lang, 2005 yun. O 2000, yung mga punang ilipapaso, no? Ay, gusto rin pa lang, pambihir as a speaker kami Amerikano, no? Yung last day, siyempre, gano'n din, malamig, gano'n, yung klima kasi, sarap din, malamig, tapos pataas, bundok. Alam niyo, yung last day po namin, no? Yung last day talaga, ng aming service, kumbaga, bago mag-lunch, final service. Alam niyo, pagkatapos talaga ng preaching ng pastor, actually, nung mga first night pa lang, talagang kada preaching, invitation, dapat dito, dapat pa invitation. Ayun, kahit pray, niwala ko sana nag-uusap ang Diyos sa inyo. Hindi naman ibig sabihin wala tayong invitation, wala nang pangungusap ang Diyos. Bada ang Diyos sa inyo. Pero sa Madasayta, kada invitation, 3 araw yun, kada invitation pa ang daming nagpo-forward. Talagang, kumbaga, ang daming forward taga, ang daming dedication, ang daming iyak sa Panginoon, mga pastor, ang daming susuko ng buwan. Pero yung nakapangilapot na karanasan namin, hindi nakakatakot, pero kumbaga kakaiba. No? Na presence sa pagkilos sa Diyos. Alam niyo po ba yung last day namin, yung bagong pangalan, no? Talagang after the invitation, after na forward, lahat, upo, walang natira sila. Lapitan na talaga forward sa Panginoon. Okay. Alam niyo, actually, bago pa yung pastor Amerikano, invitation, kumanta lang siya, hindi na nga nag-invite pala. Matanda ko, yung kinanta niya yata yung kinakanta natin isa. Yung meron, until then, mahal ko, basta iba, until the day, God calls you on His city. Basta yun, it talks about the second coming of the Lord. Parang yung message. Yung Amerikano na yung speaker, grabe pa naman tagal, grabe po magpaiyak tayo sa mga pastor. Kumbaga yung message, hindi dahil emotional kami na Pentecostal, hindi. Mga Baptist, hindi kami mga Pentecostal talaga emotional, hindi, wala kami gano'n. Kasi wala tayo, hallelujah, praise, wala tayo mga gano'n. Sa iba kasi Pentecostal, masyadong mga body, masyadong expressive. Tayo, wala tayong sa upward yan, wala tayong sigawan din sa wala gano'n. Sa Bible lang, Holy Spirit, yan. Sa Madasayta, after nung kumanta ng pastor, hindi na po sila invite. But all the pastors, lahat ng bakante, lahat forward, yan. Knowing behold, alam niya, after nung si pastor, invitation, sa prayer, conclude. Alam niyo po, lahat lang nagulat kami. May clouds din sa paligid namin. Doon sa time lang ngayon nangyari. Nagulat po kami kasi sabi po, nakakapangilagot ng mga dasal. Parang ibig sabihin, sabi na pa yung blessing niya, yung kanyang presence. No? Kasi katangaling tapat yun eh. Eh normally, di ba, proud sa gabi. Although, budak pa yun, kakaiba po yun. Na parang sabi yung kanyang natutuwa siya. So, again, yung gusto makita natin dito, Mount Sinai, as Moses first encountered God in the burning bush on this mountain, also known as Mount Horeb,
Here the Lord commanded Moses to lead his chosen people out of Egypt into the land promised to Abraham. Ang gusto natin makita dito, first is yung pagtawag po ng Diyos kay Moses as leader of Israel. Sabi diyan sa chapter 3 verse 1, hindi nag-aalaga na nga po si Moses ng tupa. At tandaan po natin yung kwento sa shortcut ng buhay ni Moses. The first 40 years of his life was, dito nabiyabangit niya, Porter, di ba? Ano ang karanasan ni Moses? First 40 years is preservation. Naalala ni preaching ko yan. Pinatay lahat ng mga, di ba sa chapter 2, pinagpapatay lahat ng mga lalaki, ng mga Israelita. At dahil yung pumalit na hari doon ay malupit. Nasa pakialam kay Joseph, nasa pakialam sa Israel. Di ba? Napunta sila doon because of Joseph, dahil mabait ang Diyos kay Joseph. At kahit na nagkahirap-hirap si Moses si Joseph doon, pero pinakain ng Diyos, yung pamilya ni Joseph, ni Abraham, no? Ni Isaac, ni Jacob, yung 12 tribes, pakain doon yung mga 12 anak ng lalaki. At doon sila dumami. Doon pinulpil ng Diyos yung sabi niya kay Abraham, magigising dami ng bituin o buhangin ng lahi mo. Billion na po ang Israelita. Pero yung dating Pharaoh, mabait, ay patay na. At yung pumalit, malupit. Sabi niya, dami yan tumahod yun na to. Pahirapan natin yan, at pagpakainin at gutumin, baka tayo ang lusubin, matalo tayo kasi natakot yung hangin ito. Baka tayo na ang talunin yan at sakupin tayo. So, ganun nga, pinahirapan sa Badasay na. At sabi niya, the more sila pinahirapan, sabi nung nung hari sa kumatrona, lahat ng nakita mo ipapanganak na batang lalaki, itapon mo dun sa ilog na ay kainin ng mga buhaya. Pinautos ng hari, siyempre utos sa akin, hindi mo pabali. Pag babae, hayaan mo lang, kasi nasa ulo, nalipig. Pero, pagdating po doon sa tinatawag natin lalaki, dahil yung mga kumadrona, sabi yung chapter 1, dahil naitakot siya sa Diyos, yung mga hudyong kumadrona, ayaw. Mas natakot siya sa Diyos kaysa sa Diyos kaysa kay Pero. At dahil doon, sa bagsik ni Pero, nagalit sila, hindi sumunod yung mga kumadrona. In fact, sabi pa ng Bible, yung mga kumadrona, pinagpala pa ng Diyos. Oh, why? Because when you fear God, God will really bless you. Promise niya. Kung mas takot ka sa Kanya, ipapalain ka niya. So, nangyari po, ay, sabi ni Pero, talagang mula po doon sa 2 years old pa ba, kung di ako nagkamali, ay pinagpunto siya, patayin lahat ng mga lalaking Hudyo. And doon na nga po, nagkaroon ng iyakan po. Patay lahat ng lalaking Hudyo. Pero yung magulang po ni Moses, hindi nila kayang matiis na ito ay nadamay. Sabi niya, inisip nila may plano ng Diyos. That is their faith and their prayer. Baka sakali dali natin sa ilog dahil at baka alagaan ng princess at maano. Yun lang naman ang inisip na prayer nila. Pero alam nyo, bago mo pa inisip at ginawa, bago ka pa pinanganak, bago pa nilabas si Moses, may plano na ang Diyos. Sa bawat isa sa atin. Hindi pa siya propeta, may plano na ang Diyos kay Moses. So, hindi pa mag-asawa ang magulang mo, may plano na ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang unang dakilang plano niya, maligtas tayo. Malasay tayo niya, kinuha na ng prinsesa, at nung kinuha, inalagaan, at naging prinsipe siya, halos siya na next king eh. Nasanay siya doon, train po siya, matalino, magaling, mahusay, magitik na sundalo. Talagang napakagaling ang pagkakahubog sa kanya doon. Na dininay na ng prinsesa, hindi niya tatawagin anak yan ng Hudyo. Anak ko yan. Pero alam niya natin yung kwento, ang nagpa-dedi doon, nanay niya. Diba? Ang nag-alaga din, nanay niya. At alam ni Moses, ano talaga sa lahi at dugo. At sino ang totoong Diyos yan. At sino ang totoong kalahi. Kaya alam natin na pinagtanggol ni Moses ang araw, isang kababayan niya, sa isang taskmaster na pinapatay ng sundalo, pinahirapan,
ay pinatay po niya yung sundalo at niligtas niya yung kababayan. And the following day, nag-aaway yung dalawang Hudyo, yung niligtas niya. At sabi niya, ba't kayo nag-aaway? Magkadugo ba yun? At sabi ng isa na niligtas niya, oh, ba't ka nakikilang sa akin? Papatayin mo rin ba kami tulad ng ginawa sa sundalo? At doon natakot si Moses dahil alam pa na may nakakalam yung yan. Nung malaman niya pero tumakas siya sa Midian. From Egypt, 40 years, preservation, God preserved him. Bakit buhay ka pa ngayon? Iniingatan ka ng Diyos. Baby pa lang sa iningatan. 40 years, iningatan siya. Siyempre mo kung namatay ka, hindi natin nakilala pa Jesus. Hindi ka iningatan. Ano kaya buhay natin yun? Pila kung masaklap tagal, nasa impyerno tayo. O kahit buhay tayo ngayon, ano kaya mabuhay natin yun? Devote, di ba? May penitensya, mayaman ka nga, may pinag-aralan ka. 40 years in Egypt, preservation. 40 years in Midian was preparation. Verse 40, 41 to 80, preparation. 80 years old. So, inihanda lang pala ng Diyos ni Moses. Kasi ang training ng Diyos kay Moses, hindi sa Egypt. Hindi ko basta mag-aral ka sa kulang, ang Diyos ay sabi, di ba? Ako nga, yun ang pangarap ko eh. Maging teacher ng paborito subject, biology. Nag-take ako exam, pasado, pero yun ang tuloy. Walang magpaaral sa akin. So, nalulungkot mo doon, walang hindi ko maintindihan yun. No? Iwala yung parents ko, walang magpaaral sa akin. No? Pero, may plano pala ang Diyos. Madalsalita, ang secular education is not God's education. Because God's education is the education of God. How God prepared Moses. Iningata sa Egypt, 40 years, binuhay siya. Hindi yun ang paraan ng Diyos para siya ay mailigtas sa kababayan, pero tuloy ang pagliligtas sa plan sa Israel, pero hindi yun. Sabi niya, inisip niya, baka sakal dala ko prinsipe, kaya ko to. Pero hindi eh. So, tumakas siya sa Egypt, sa Midian, galit ang hari. Pagtakas siya doon, alam niyo, mula sa pagiging mayabang at pagpangin, nisip niya, matalino, makaya ko to. Pero hindi eh. From somebody, prince of Egypt, next king, he became nobody. Natanggal ang yabang niya. Kasi natakot siya, papatay siya, pero takbo siya sa Midian eh. Diyos sa mga kamag-anak niya. And that 40 years of preparation, nag-alaga siya ng tupa, nakapag-asawa siya doon, nagkaroon siya ng anak. That 40 years of silence, just like the message kayo na, bali yun kay Moses. No? Bali yun sa buhay niya. Mountain sa Egypt, but bali doon sa Midian. Nakala niya, tapos na ang plano ko, tapos na yung pangarap ko, iligtas ka. Ayoko na, okay, discourage ako, hindi na yun. Bahala na kayo dyan. Sabi ko, ayoko na. Sabi ni Moses, okay na ako dito. Kumpante na ako, okay na ako, tigapag-alaga ng tupa, may kaya na ako, mayaman na ako dito, okay na yung buhay ko, sagana na, may anak na ako, may asa, okay na ako dito, kumpante na ako. Pero hindi pa tapos ang plano ng Diyos. Nagsisimula pa lang. Yung mga kabataan sa pag-aaral nila, nagsisimula pa lang ang Diyos. Kung kayo ay faithful na sa church, sa kikilala niyo ng Panginoon, totoong ligtas na kayo, kilala ng nagsisimula pa lang ang Diyos pagkilos sa buhay. Ginagamit lang ang parents nyo, ginagamit lang education. Pero mayroon siya mas mataas na plano sa buhay niyo. Madaliseta, after 40 years, 80 years old, eto na po. Chapter 3. Dito pa tayo sa simula, no? So, nung habang nananahimik si Moses sa alagang tupa, dinala niya, napansin niya. Bakit parang impus na eh, parang umaapil. Pero hindi na susunod, hindi na ako. Kakaiba to. Kaya
iniwan niya. Iniwan niya yung tupa niya. Eh, ano ba naman kung nakuha sa attention? Bahala kayo. Tupa niya. Pero hindi. Kinuha niya sa attention niya. May mga pagkataon sa buhay natin, kinuha ng Diyos ang atensyon natin. At sana doon sa pagkuha ng Diyos ang atensyon natin, yung pagkausap niya sa atin, pagkilos sa buhay natin, sana mapansin natin yun. Huwag natin balik-balayin. Pangungusap man yan, pangyayari sa buhay mo, sakit man yan, mawalan ka ng trabaho, o pagpapala man. Kasi ganun yan eh, hindi lang sa bundok siya nagbibigay ng tagumpay at pagpapala, parang maging masaya ka at malakas ka at matagumpay ang buhay ng anak mo. Diba? Makisa gusto niyo maging matagumpay. Anak ka yun eh. Kristiyanity, tagalangin ka eh. Gusto niyo magtagumpay ka sa lupa. At kung dumaraan man tayo sa malambak niya, meron pa rin mas magandang plano ang Diyos. Never to defeat us, never to destroy us. Tingin niyo, parang magulang niyo, maikpit sa inyo. Preparasyon ng Diyos yun. Kung sa tingin niyo, parang may disiplina. Kasi kung hindi ka papadisiplina sa magulang mo, sa school, para maging maayos sa estudyante, maging maayos sa anak, di ba? May disiplina ang Diyos. May paraan ng disiplina ang Diyos. Bali yun sa buhay mo, pero hindi ka not to destroy you. Di ba? Hindi para masakit ka, kundi ihanda ka nga sa isang mas magandang kalagayan sa buhay. Hindi kagaya ng maraming kabataan nagmadali, nag-asawa, hindi nakinig, di ba? Kaya sabi ko ako, kung meron ako isang iniyakan ko ngayon, pamangkin ko. Kasi hindi naman ako nagpa-plan sa buhay nila, ang Diyos eh. Ang ginagay ko lang sila, kaya lang. At ang dami na rin ho nating mga members, mga kabataan, mga pamilya, mga talagang sana nga ay piniprepare natin, inagay natin sa kalooban ng Diyos. So kaya natin sabi, it's not enough nagsisimba ka, nakikinig ka. Kundi ang tanong, bukas pa ang puso mo sa pagkilos, pangungusap ng Diyos. Kasi pag hindi, sayang. Diba? Si Moses, 40 years sa Egypt, hindi sayang yun. 40 years sa Midian, hindi rin lalo sayang preparasyon yun eh. Ito na ang simula ng planong Diyos, 81 to 120. That was participation. Reservation, preparation, participation. Ano sabihin participation? So ng Diyos, sumang-ayon ka, sumunod ka, makinig ka, maniwala ka doon sa plano niya. Hindi lang para sa sarili ni Moses, kundi sa niya sa bansang Israel. So may plano sa hindi lang kay Moses sa bansang Israel. So ang hinahanap ng Diyos kay Moses ay, will you participate? Will you obey? Will you believe me? Will you submit? Diba? Kaya makita natin dito, you can see God's calling of Moses as a leader of Israel. Sa kaligtasan pala ang Diyos tumatawag na. Kaya nga sa itang church, kaleo eh. Yung Greek word yan, diba? Diba? Called out. No? Yung called, yun yung kaleo. Yung Greek word. Tapos yung out is called out. Tinawag ka mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Mula sa pamilya ng Diablo patungo sa pamilya ng Diyos. Mula sa kapahamakan ng impyerno patungo sa buhay na walang yan. Pagtawag ng Diyos yun sa kaligtasan pala. Just like yung ginawa niya kay Pablo. Kung hindi nag-respond si Pablo, patayin na lang siya ng Diyos. Pero dahil nga ang plan ng Diyos, di ba, kaysa patayin kita, iligtas muna kita, and then after that, gagamitin kita. Si Pedro, ang pagtawag ng Diyos sa kanya kakaiba. Ando nagpipreach sa pan, di ba? Ginahit pa nga niya yung bangka niya. Ginamit yung bangka. Pwede mo ba magamit? Pero wala pa huli ng times ba? Sige po. Pagkataas ng prinsipe ng Panginoon, nag-preach siya doon eh. Tumata, pagkataas sabi niya. Sabi niya,
O Pedro, ihulog mo yung lambat mo doon sa, bumalik ka sa lahat, ihulog mo yun. Pagdapag ako naghuli, wala na ako kayo wala ako nahuli. Lalo na nung tanghali ko baga, umaga din ha. Sige, gayon pa man, sabi ko, isunod ako. Sumunod siya. Ano yun? Alam niya, nagmuto sa kanya, isang batang na guro lang ng Bible. Rabbi. Rabbi means divine teacher. Kala isang parang pastor lang ng gano'n lang. Ikaw, hindi na pala tao. Diyos anak. A special experience, a special calling, a special pagpapakilala ng Panginoon. Sino siya sa harapan ni Pedro? Of course, wala na tayong gano'n. Si Moses, agad nakaharap niya Diyos, tinawag siya ni Moses. Si Pedro, gano'n din. Si Pablo, gano'n din. Pero wala na tayong gano'n ngayon. Pero may Holy Spirit, may Word of God, and the same God, the God of Abraham, the God of Moses, and the Lord Jesus Christ sa time po nila Pedro, ay the same God na nangungusap pa rin sa time natin ito. Nagliligtas, nagpapatawad, nagbabago ng buhay, at higit sa gusto niyang gamitin tayo. Hindi nagbabago yun. Pero tatandaan natin sa pagtawag ng Diyos sa kaligtasan pa lang, hindi lahat nagre-respond. Kaya sabi po, di ba, maluwag ang daan patungo sa pamakan. Maraming papunta doon. Gusto ba ng mapabot ng dig? Hindi niya nais ang sino mamapama, kundi ang tao ay magbago ng kanyang masamang pag-iisip. At pagtiwalaan yung namatay sa Diyos. Nasa Baptist ka na, tama ng pananampalataya, tama ng Biblia, pero nag-respond ka ba doon sa Diyos ni Moses, sa Diyos ni Pedro, sa Diyos ni Pablo, sa kaligtasan? Kasi kung hindi, magsisisi ka talaga sa kabilang buhay. And after na makitating niya, ang Diyos ay tumawag sa'yo sa kaligtasan at pagtiwalaan mo siya, doon magsisimula ang pagtawag sa paglilingkod. Ang pagtawag sa paglilingkod, hindi lang po ito pagtawag sa mga pastor, sa full time. No? Kaya meron niyang kasabihan lang eh. Sa Matthew 20, di ba sabihan pa yan sa mga alagad niya, humayo kayo at turo niyo ang aral ko sa buong mundo. Going into all the world and teach the gospel to all creators. Ang pagtawag ng Panginoon ay hindi lamang po ito, sabi yun, bakit minsan naghihintay pa daw tayo ng tawag kung meron namang kautusan? Kasi patungkol sa paglilingkod o pagbabahagi, kung ikay ligtas at nakilala pa, patungkol sa pagbabahagi ng kaligtasan pa, hindi mo na kailangan ng special na, ayaw ko, tinatawag ako sa full time, kailangan ko magsuko ng buhay. Meron ganon, special kay Samuel, kay Moses, kay Pedro, kay Pablo. Pero again, wala na nga tayong ganon yung nakaharap na Moses, narinig tayo tatawagin ka. No, pero ang gusto makita natin dito, sa kaligtasan pa lang, automatic, you became sons and servant. Dapat maintindihan natin yung mga kapatid. Napakadakilang pribileyo. Sino ka para iligtas? Naging anak ka ng Diyos. And automatic, naging servant ka. So, ang tinawag, hindi lang yung mga pastor, hindi lang sila Pedro, hindi lang sila Moses. Automatic, ligtas ka, ikaw ay tinawag. Para maglingkod. Pero meron tayong espesyal na pagtawag sa full-time ministry. Ibig sabihin, doon sa time na busy si Pedro, busy si Moses, espesyal ang pagtawag ng Diyos kay Moses, espesyal ang pagtawag kay Pedro, maging kay Pablo, napapatayin niya yung mga alagad ni Kristo, pero kailangan pa magbulag siya, kailangan pa bumagsak sa kabahay siya, at nasa Panginoon sa langit na eh, kumbaga nananahimik eh, pero dahil lang kay Pablo minamahal, sabi niya, silaw siya sa liwanag at sabi niya, bakit mo ko inuusig? Sabi niya, Lord, sino ka po ba? Ako yung Panginoon na inuusig mo. Nanginig siya. Totoo pala, ipinapatay niya si Stephen. Totoo pala yung Panginoon nito. Totoo pala yung pinako sa krus. Narinig ko na yung gospel ng ngusap ng Diyos sa'yo. Kailangan mo pala maligtas.
Hindi lang gusto niya maligtas ka, gusto ka niyang gamitin. Pero mas masarap kung ikay special na tatawagin sa full-time ministry. And you must not deny it. Alam mo yun sa sarili mo. Kung talagang may tawag ang Diyos sa'yo, whether ikaw ay graduate, ikaw ay professional na, may trabaho ka na, si Amos, I think, ay isang merchant. David was a shepherd boy. Moses was a shepherd man also. No? Iba-iba. Makita natin dito si Abraham ay isang pamilyadong tao. Si Pablo ay isang pariseo. Si Pedro ay isang mangingisda. Si Andrew ay mangingisda. Si James and John mangingisda. Si Mateo ay isang tax collector. Simple, mahihirap. Walang pinag-aralan, merong mga may pinag-aralan, dakila. It doesn't matter. What matters is, sino yung tumawag? Sino yung tumawag? Tinawag ka lang namin, siyempre, respond ka. Isa, Lucas ka, Sophie. Siyempre, namin yun, respond. Authority yun eh. Tsaka mahal ka nun eh. Pamahalin mo rin naman. Amen? Mga anak, kanya po ba tayo? Hira, may mga magulang mamasa, tapos pagka, puro, wait lang po. Hindi ako makikinig sa itang dito. Ang gusto ng Diyos maraming sa atin, pag tumawag ng Diyos. Samuel. Yung si Batang Samuel, nasa templo na, di ba? Inihandog na ng nanay niya siya. Alam niya na gagamitin siya sa paglilingkod sa templo. Praise the Lord, bilisip po, hindi natawag niyo po ba ako? Hindi kita natawag, patulog ka na lang. Saan patulog ko eh? Hindi nakastorbo eh, tulog ka na, balik ka sa higa mo. May tumatawag po sa akin. Ayaw mo pa siya, matulog ka. Amen. Samuel. Praise the Lord, hindi natawag niyo po ba? Taga may tumatawag sa akin eh. Hindi ko lang kung 2 beses o 3 beses. At sabay sabi ni Chris Eli, doon yan ang unawaan. Samuel, pag may tumawag ko sa'yo, sabihin mo, here my Lord. Nandito ang servant, sabihin mo kung ano ang iyong gustong sasabihin. Speak, for thy servant, listen. At noong pangatlong tawag, Samuel, sabay sabi nga ni Samuel, here my Lord, speak, thy servant, listen. Sino ka para kausapin ng Diyos? Tawagin. My sheep hear my voice and I know them. Alam niya pangalan ni Casey, ni Rakyun, ni Dan. Special yung pangalan natin. Hello. Ano mo sasabihin dito special? Hindi lang pangalan mo binigay ng magulang mo. Actually, Diyos ang nabigay ng pangalan sa kay Jeremiah pa lang, sinabi niya, nabasa niya ba yun? Sa tiyan pa lang ng nanay ko, tinawag na ako. Sabi ni Jeremiah. Hindi pa siya propeta sa tiyan pa lang. Kilala na tayo by name. At paano hindi tayo special? Pero mo, pa Jesus, nawala ka sa, namatay sa krus. Para sa kasalanan ng mundo. Lahat ng tao, kasama tayo lang doon. Sino ka para mahalin, iligtas? At sino ka para tawagin? Hindi lang sa kaligtasan, tawagin sa paglilingkod. O tawagin sa mas mataas na paglilingkod. So you can see here, God's calling. Yung burning bush, yung bundok po, natatag na Mount Horeb, naging special po yan kay Moses. At nung lumapit na nga si Moses, nagsalita ang Diyos, Moses, barin mo ang sandal barin mo ang sandal mo sapagkat banal ang kinatatayuan mo. Nalaman si Moses. Hindi lang nakita niya yung bus na umaapoy at hindi natutupo. Kakaiba sa side niya eh. Kundi may nagsalita pa. Hindi multo. Diyos talaga.
Ano kaya kung Diyos, masasalita sa'yo? Yan, gano'n. Hindi-isa ka sa kwarto, hindi ka mo salita sa'yo. Nanay, tinawag niyo ba ako? Hindi, tumigil ka. Tumawag sa akin eh. Gusto niyo pa yata gano'n, baka mag-inabot siya matawag yun. Pero meron po talagang pagkilos ang Diyos sa Bible. Ngayon, wala na akong gano'n. Pero alam niyo po, pag talagang ikaw ay totoong ligtas at malambot ang puso mo sa Diyos, naghahanap ka sa Diyos, at handa ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ni Moses? Ni Paul? Di ba? Sabi niyo, Panginoon, ako yung Panginoon, inuusik mo. Galit ng Panginoon eh. Nakikinig ko. Lord, magsalita ka at gagawin ko ano gusto mo. Di ba? Doon niya naintindihan. O pala yung Diyos na pinapatay ng Kristiyo. Naligtas siya. Nabagong buhay niya. Ang ginamit ng Diyos. Yun ang masarap po. Hindi lang naligtas ka, hindi lang nabagong buhay mo. Nagmahal ka sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, nagmamahal ka rin sa mga kalong mo. Gusto mong ibahagi yung kalikasan mo. Hindi ka ba tatahimik? Wala, bakit? Bakit sino ko para mahalin ng Panginoon? Sino ko para isama sa langit? Kasama ng buhay ko, ang dumi ng buhay ko. Di ba? Kung hindi ako pastor, kung hindi ako naligtas, kung hindi ako pastor, ano kaya buhay ko? Honestly, nasabi ko sa inyo, honestly, ko ako hindi naligtas. At hindi talaga inaawan Diyos sa akin. Munti bagsapan, pulungan. Bibilan. Ha? Ano yung ano ha? Alam ko, ABS-7, alak, babae, sugal. Alam niyo yung CPN? Casino Bar and Diyos na nakakala ng puso, nakaraan, ngayon, at bukas natin. Kaya itong mga anak natin ito, mga kabataan, napakasarap na makilala mo ang Panginoon at lumakad kang kasama ang Panginoon. Sa bundok man o sa laban. Kaya no? Sa bundok man o sa bali. Si Job man na napakayaman, close sa Diyos. At kahit na wala ang yaman at mga close pa rin. Yun ang masarap na paglalakbay sa mundong ito. No? Hindi yung position mo, hindi yung power mo, hindi yung possession mo, hindi yung popularity mo. Hindi yun. Hayaan nyo na sa mundo yun. Sa manak ng diablo at papunta yung biyerno. Ang importante sa atin yun, yung gusto ng Diyos. The pleasure of pain. Kaya lang gusto sabihin, yung pain, di ba? Yun yung balis, ayaw natin. Pero totoo lang. Parang bukas sinamin sa'yo. The pleasure of pain, alam mo kung yung pleasure of pain. Hindi lang yung mga nanay. Hirap-hirap mga na. Pero bakit, di ba yung aeroplane, kung pwede nga, alam mo pag ayoko na. Pero, the pleasure of pain. Pero tignan nyo, di ba pag nalabas, kahit nahirap na rin, di ba? Yung joy. Yung kasiyahan. Di ba? Ganun din si Lord, kahit na sa malog niya sa buhay natin, pero kung maligtas ka, siya ng Panginoon, dito sabihin langit. Isa lang daw kalo magsisi, nagdiriwa ang langit, hindi maintitudo, pero siya langit. Diba? Hindi lang ipinangalan ka sa mundo, lalo na nung maligtas ka. At magamit ka ng Panginoon. So may panawagan ang Diyos sa mataas na pagtawag. Tinawag ka ng nanay mo, respond. Tinawag ka ng teacher mo, respond. Mayor man yan, governor, lalo pangulo ka, sino ka para? Dito, kakain tayo sa Malacanang. Pagbihira, excited ka, bibigay mo lahat ng best ng David. Preparation yun din, di ba? And how much more the God who created heaven and earth? Hindi ko maintindihan to. Marami akong hindi maintindihan. The God of Abraham is the God of wonders. The great I am is calling us.
Not just for salvation, but also for service. But also for sanctification. Ano yung sanctification? Banal na pamumuhay. Sabi niya, bari may sandal mo, banalan yung lugar na natin. Kaya ang mundong ito ay patungo sa impyerno ang mga tao makasama. Pero salamat, nililinis tayo at binabago ng Panginoon. Dahil sa walang hanggang banal na paglilingkod, hindi na sa lupa na sa lahat. Not only can you see God's story of Moses as a leader of Israel, but also God's covenant for children of Israel to worship and serve Him. Diba? Hindi talagang gusto ng Diyos eh. Hindi lang ako concerned sa iyo, Moses, na sumunod ka sa plano ko, na gamitin kitang leader, na ikaw ay gamitin pa sa mga kalong mapapama, kaklase mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Sino ikaw para gamitin? May pinag-aralan ko ba o wala? Lalo kung may pinag-aralan ka, gagamitin ka ng Diyos. Pag mo hayaan, nagamitin ka lang ng mundong to, ng diablo sa mga bagay na, yung, tag ko naisip eh, yung bang, ayun, talento in everything na meron ka. Eh, katulad si Brother, yung may minosin yan. Kakaiba yung, talent ito. Pero kung yung talent ito ay papagamit pa lalo niya sa glory ng Panginoon, magugulat ka. Kahit hindi niya kaya mag-share ng hulugan, kaya niya magdala ng kanino sa Panginoon. Kaya lang, kailangan niya muna i-lead yung family niya eh. Kailangan niya muna mag-set example sa family niya. Mabigat ang gawa ng demonyo sa kanya at sa pamilya doon sa paligid, pero pag nanindigan sa satanan, ha? Totoo naman eh. Sabi niyo, di ba, pag sabing talento, meron ba lalabas sa matino sa talento? Parang nasalit ka eh, di ba? O di ba nalalang yung sabi sa taka nasalit, meron ba lumabas sa matino sa nasalit? Di ba? Hindi. Ang totoo yung Tito Pansos, di ba? Sabi noon, si Iba yung sabi noon sa halaga. Meron ba lalabas sa matino sa nasalit? Meron ba matino lalabas sa talento? Pero yung biyaya ng Diyos, listen to this. Napakadakila ng biyaya ng Diyos. Napakadakila ng biyaya ng Diyos na mayroong isang iligtas sa talento. At hindi lang iligtas. Hindi lang yung pagpapala material ang mga kaluwad mo na nakakaawa. Sabi ko, nagpaplano ko rin, magpasin tayo sa ng mandi. Hindi na lang kayo. Napapatawid siya, mga balibali na. Kaya mo, balibugin. Bulabugin natin mga demonyo dyan sa paligid yan. Portal, masyal natin gaso. Kaya mag-aayat sila. Kanya masarap, pinag-serve ng gaso, yun ang balibog sila eh. Why? Ibig sabihin, nabibisit ng demonyo sa buhay natin. Kasi ginagamit tayo eh. Kaysa yung nananahimik ka, wala kang persecution, wala kang self-pity. Yung si Moses from Egypt, doon na sa Midian, self-pity na lang siya. Ayoko na. Hindi naman ako magagamit. Wala naman, ginawa ko lang ako. He was discouraged, he was, makita tayo, defeated. Pero hindi niya alam, hindi ginagawa pa ang Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya. Okay, anong 81 to 40? Grabe. Hindi pa nga sila pasok promise dahil sa katingasan ulo sa. But you can see, God used Moses. Patiently. Grabe. Kaya pala galing yung training sa kanya, pag-alaga ng tupa. Di ba? Somebody to nobody. Again, ibigay somebody. Hindi mo inagat yung sumigaw. Pero ang Diyos pasisikapin ka. Hello? Hindi yung sikat ng mundo ito. Hindi yung sikat ng Pinoy Big Brother. Diba? Yung mga talent ng mga lubi. Hindi yun. Diba? Amerikas ka tayo. Hindi yun. Hindi mo hinahangad maging dakila. Pero sabi pa, if you want to be big, be a servant. The way up is down. Tandaan niyo ito, mga kabataan. Gusto niyong sumikat? Sabi pa, magpakumbaba ka, magpaalipin ka. Kaya lagi ko, nakita niyo, minsan, may Instagram ako. Ano yung naging? Kailangan ma-develop, isa sa dapat ma-develop sa atin. Servant heart. Dati ako, inutusan ako ng pastor. Anong sabi? Sige, sunod.
Hindi nyo alam yung mga kabataan. Kahit sino sa inyo, minsan iya pa nga sa mga professor, meron natin matatanda. Pero totoo lang, magkangkay baptism kahit saan. Mapapasok mo, makaupunan, ha? May lulukuran. Halos, hindi ko sabihin yun gusto mo. Mga tatay, may mga pinag-aralan, mayaman. Ha? Pero dito sa living natin, hindi natin pinapractice. Why? Because ang gusto natin ma-develop, a servant heart, just like the Lord Jesus Christ. Ang bira yung Diyos. Di ba? Yung Panginoon nagpakababa para sa atin, tapos tayo gusto natin lagi nakila. Panginoon. No. Kaya sabi, pag niluto sa kanto, gawin mo naman. Hindi lang yung pakiusap ko, kundi parang sa Panginoon, gawin mo yan. Kasi, ipiniprepare ka, i-exalt ka ng Panginoon. Makita natin, ano nangyari po dito sa kwento ito. Sabi po dyan sa verse, palunaw tayo, bago tingin nyo sa akin ay stick ng chicken joy, ng lechon manok. Ano sabi niya? Verse 6, ano sabi po dyan? Moreover, the Lord said to Moses, listen to this. Ano? Tumawag ang Diyos kay Moses. Nag-respond si Moses. Ano sabi ng Diyos kay Moses sa verse 6? Nagpakilala sa kanya. Kilala ka ng Diyos, kilala ng Diyos si Moses, at nagpakilala naman ng Diyos kay Moses. So, yun ang gusto maintindihan natin, no? Ang Diyos ay tumatawag, tinatawag ka sa kaligtasan, sa paglilingkod, no? At sa kabanalan. Kung idadagdag pa yung 4, tinatawag ka rin for separation. Separate iba in evil things. Iwalay mo ang sarili mo sa mga bagay na kasamaan ng mundo ito at iniwalay mo ang sarili mo para sa gawain ng Diyos, sa banal na paglilingkod. Kasi hindi pwedeng kung palagi tayo, nag-i-enjoy pa tayo sa evil things. Hindi po tayo magagamit. That's like lagi ko sasabi niya, isang bag na ginagamit mo sa kape, inilagay mo sa lababo, no? At nakita mo pag-isip mo, alas 2 sa madaling araw, iinom ka ng tubig, nakita mo gumapang ipis doon, no? At hindi mo ito pinalawan, kung hindi, nilagyan mo ng tubig, uminom ka ulit. Gagawin mo ba yun? Yaki yun. Kung tayo nagtitiri, ang Diyos pa kaya. Hindi lang niya tayo gusto niligtas, baguhin, linisin, kundi gusto po niya tayong gamitin mahilis. Patuloy na nilinis at binabago. Ihiwalay sa mga evil things. Kaya lang Israel, bakit inalis sa Egypt eh? Separate. Kasi gusto niya i-separate ito sa paglilingkod sa Kanya. Ipakilala ng Diyos ang Israel, na nagpapakilala ng Diyos sa Israel, at hindi lang ang Diyos ay papalala sa Israel. Sabi niya, ako ang Diyos niyo at gusto ko hiwalay kayo sa mundo ito. Hindi ba isa, hindi ka nga makipagkaibigan, hindi yun. Kundi humiwalay ka sa evil things of Israel. Because God has prepared you in the holy things of heaven. Kaya, tingnan yung mga pinapalan mo, mga binabasa. Kung tuwing natin, Diyos hindi na mag-ibig. Sabi sa verse 6, ako ang Diyos ng ninuno mong si Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At si Moses ka ay napaluhod. Ang mukha niya ay hindi makatingin sa Diyos at natatakot siya sa Diyos. Yung banal na respeto po ito. And the Lord said, nakita ko, verse 7, ang pahirap, ang pasakit, ang paghihirap ng mga minamahal kong tao ng Israel doon sa Egypt. Narinig ko ang kanilang maiyak. Narinig ko ang paghihirap nagdararanasan nila sa mga sundalo na nagpapahirap sa at sinasaktan sila. Nalalaman ko ang kalungkutan nila, ang kaababang buhay nila. Verse 8, kaya ako'y narito bumaba upang gusto ko sila iligtas mula sa kamay ng Ehipto. At sila'y dalhin sa isang lupang pangako ko, isang mabuting lupa, isang malawak na lupa, sagana sa
gatas at pulot-pukyutan, sa lugar na kung saan may mga kalabang Canaanita, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, na kahit nandun yung mga kalaban niya, alam natin, pinaalis po ng Diyos yun. Ginabayan siya at napalaya sa mga taong to at natalo sa tayo ng Diyos. So you can see here, not just the covenant for children of Israel to worship and serve. Take note, bakit pa ulit-ulit? Yung sabihan, the God of Abraham, the God of thy fathers, Isaac, Jacob himself. In verse 6, binanggit uli yan sa verse, saan pa binanggit? Tingnan niyo po, ulit-ulit yan. The God of your fathers, in verse 13, the God of your fathers, in verse also, verse 15, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Asa pa? Verse 16, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and Jacob, had appeared unto me, say, I have seen. So, ano po makita din dito? Yung covenant po, yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Sa time ni Moses, naiintindihan niya, saan galing sila kay Abraham. And who is this God of Abraham? Siya lang naman yung nagpala, siya lang naman yung nag-ingat sa kanya, siya yung Diyos sa tapat at nangako at hindi nagbabago at laging mabuti ang plano. Mula sa time ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sa time ni Moses, milyon ng Israel. Hindi lang gusto pagpalain ng Diyos, payamanin ka. Hindi lang yung pera. Hindi lang magtagumpay ka. Gusto po niya nais sa lahat. Sumambat na bukit ka sa tulong ng Diyos. At ibisag sa Panginoon. You can see God's concern for salvation of Israel. God's concern for salvation of Israel. Sabi ng Diyos ni Moses, ayoko ang kanilang nakakaabay na kalagayan. Hindi ko mas kayang tingnan. Alam ko ang buhay kaluputan mo. You can see that in chapter, tignan niyo po, chapter 2. Chapter 2. Verse 23. And it came to pass in the press of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed. Ang mga anak ng Israelita, ang lahi ng Israelita ay parang yung bang sila po ay naghahanap ng kagaanan sa kanilang pagkalipin na parang sasabi, kailan ba matatapos ang paghirap na ito, mga pagdurusa na ito, at sila'y umiiyak sa Diyos day and night. They cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. And yung paghihirap nila, Lord, kailan po ba kami makakalaya sa ganito? Kailan niyo po ba kami dadalhin sa lupang pangako na gaya ng pangako niyo sa amin, inunong si Abraham, si Isaac at si Jacob? And those tears, those suffering, those pain, those bondage na nakita ng Diyos sa Israel, sa kalagayan ng minamahal niyang lahing ito na pinangakuan niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. At ang sabi ng 24, and God heard their groaning, narinig ng Diyos ang daing nila. At naalala ng Diyos ang covenant niya kay Abraham, may promise siya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. He is the faithful God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kahit na itong mga ito, alam natin, nagkamali. Si Abraham, 2 beses sinungaling. Si Jacob ay mandaraya at nagsinungaling din. But you can see, these are the faithful God, the powerful God, the loving God, na mayroon dakilang plano sa bansang Israel. And God looked on verse 25. Tumingin ng Diyos, hindi lang niya narinig, hindi lang niya alam, hindi lang niya naalala, sabihan, at ang Diyos ay tumingin sa bansang Israel. And God had respect unto their family. Ang bira, no? Kaya nyo naman basa, and God had respect unto them. Sadya tayong mga anak natin, hindi tayo na-respeto. Pero tayo, di ba, kailangan natin itutuwin sila ng mayroong pagdala. Hindi ka natin. Pero yung irespeto mo, irespeto tayo ng Diyos. Kung salitang respect dito, ang tutukoy dito yung bang
pagtatangin, pagmamahal, pagmamalasakit. Why? Ayun, napakapalo sa pailan. Kawawa ang lahi mo. Sabi niya, panahon na para sila ay pilipas. Patuparin ko, pagdali ko sa promised land. And God wanted to use Moses as a leader. Ang tanong, will you be willing to be like Moses? As a servant of God. Makikinig ka ba? Tutugon ka ba? Magpapasakot ka ba? Paano ka iningatan ng Diyos ang buhay mo? Hanggang ngayon, humihinga ka pa. Pinagpapala ka, iningatan. Inihanda ka ng Diyos. At tumatawag ng Diyos ng mga maglilingkod katulad ni Moses. Hindi lang para kay Moses. Ang plano ng Diyos, hindi lang kay Moses sa mga tao. Papapano. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo. Kaya lang ko na narin sabi. Kaya ba ng konsensya natin, mahal natin, kausap natin, kakwentuhan natin, kasama natin sa kain. Pero tanungin mo sa sarili mo, una ikaw, pag namatay ka ba, sigurado ka na ba sa langit papupunta? Oo, praise God. Pero tanong, yung ba mga kasama mo, katabi, tanungin mo sila. Iyak na ba nila? Saan pupunta ang kalwa pag namatay sa sila sa langit papupunta? Tapos kasama mo yan, kausap mo. Minamahal mo yan at pagmamahal niya sa'yo. At isa, pagmamahal niya sa'yo. Will you be like Moses? Will you respond to God's word? God cares for the covenant of God. And God cares for the soul of every man in this world. He knows us by our name. My simple Bible is N-I-N-O. Hindi paano. Moses, paano God? Kahit na, nung una, Lord, nabubulol ako. Sabi ng Diyos, sino ba gumawa ng bibig mo, ng labi mo? Ayaw na taga-suon ni Moses. Sige, Lord, dyan si Aaron. Siya na lang ang padala ko. Sabi niya, sige, sasamahan ka ng kapag mo, pero ikaw pa rin ang leader. Finally, Moses, I will obey. Sana maging Moses tayo sa Pilipinas. Obey God's word. The highest calling of God for service. Not for reward. Sabi nga ito. Not for reward, but for the not for the praise of God, but for the there ye the master's call. Give your best. Whatsoever thy hand findeth to do. Sabi nga ni Kristo, ano man ang matagpuan ng kamay mo, gawin mo na ng ubod lakas. Bakit? Sapagkat patungo tayo lahat sa libingan, at kung saan sa libingan, wala ng talino, wala ng kaalaman, wala ng pagkakataon, para tayo gamitin ng Diyos. Pag-aamit ka na habang may lakas pa. Mga sabi mong kanta. Diba? Ngayon, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ang buhay at nawagas. Pagpapala niya, yung banal kailan nakatanyang ng pagkakataon at hilingaan lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, nakuha mo pa kaya sa panglingkuran. Kailan pa kaya naglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa tayo seryoso maglilingkod at tutulog sa Diyos? Baka yung tuturuan natin, agaw buhay na, hirap na buhay. O baka ikaw lang agaw buhay, sasabihin mo, Lord, bigyan mo pa ako ng one chance. Pero sabi ko, hindi na, hindi yung last chance. That is appointed tonight. Hindi mo lang araw, oras, pero mas masarap, umalis tayo dito. Pagkat ko sa welcome into my kingdom.
Hindi enter to make you the good and faithful teacher. Magaling na teacher, magaling na engineer, mayamang tao, dakilang tao. No. Thou good and faithful servant. Si Moses, yung tawag ng servant. Ang mga alagad, servant. David, the servant of the Lord. Servant. So kung tayo servant, maglingkod tayo. Lord, salamat sa iyo. Tulungan niyo po kami. Hindi ko po alam. Para sa gabi ito, mangusap ka, may tinatawag ka sa full-time ministry. Maliwanag ang tawag mo. Kilala mo kami. Alam niyo ang past, present, at future ng buhay namin tulad ng Jesus. Wala kang pinanong pagit sa mga tinawag mo. At sa mga tumugon, hindi sayang ang pagtulong mo. Busy man kami, nangungusap ka, may mga tayong binabaliwala ka. Pero sa pagkakataon pa, Lord, kung nangusap ka, tulungan niyo kami tumugon. Tumugon una sa kaligtasan, baka mayroong isa, dalawa, ay hindi pa tiyak saan pupunta ang kaluluwa mo. Panginoon, kausapin niyo siya na sa iyo, lumapit sa inyo, magpakumbaba at magpaligtas ng po siya. Matiyak niya na magkaroon siya ng tunay ng buhay na walang galit dahil sa inyong ginawa sa Diyos. Pagtiwalaan ka, tanggapin ka, bilang purpose. At ikalawa, tumawag ka ng totoo magbinigit sa iyo sa full-time ministry. Hindi man sa full-time ministry, higit sa lahat, maglingkod habang nabubuhay ka sa lupa. Pero kung tumatawag ka ng espesyal na pagtawag para sa full-time ministry, gawin niyo po ito, espesyal ang gawin ito sa oras. Habang bawsa, nakayuko, nangangalang. Kung may espesyal na pangungusap ang Diyos sa iyo, ano man ito, lalo sa full-time ministry, o ito man ay tinatawag na gusto mo totoo maglingkod sa Panginoon, ihandog ang sarili mo, ang buhay mo, ang pamilya mo. Magpagamit sa Diyos bago maging huli ang lahat, bago wala ka na palang lakas sa pagkakataon. Will you respond to the Lord? You can kneel down right now. Talk to God. Umapit ka. Hindi tayo magkakatagal. Pero kung ang Diyos ay nangusap sa iyo, pwede ka lumunod sa oras sa ito, lumapit sa Panginoon, at tumawag ka, at sabihin mo, Panginoon, isang special na gabi ito sa akin. Ako pala yung kinakausap mo. Kasay kay Moses, salamat. Tutugol ako. Salamat, papagamit ako. Salamat, isusuko ko ang buhay ko, Panginoon sa iyo. Dahil maganda ang plano mo. Kung yan ang nais mo, lumuhod ka. Lumuhod ka ngayon, lumapit ka sa Panginoon, ilapit mo sarili mo, manalangin ka, may pag-usap ka sa dakilang Diyos na ito ni Abraham, ni Isaac, Jacob. Wala yung time para discuss natin ang kadakilaan ng ginawa niya sa mga ninuno na ito ni Israel na tapat na mula noon hanggang ngayon, may bansa Israel. There is a faithful God, the faithful God of Israel, the faithful God who created the heaven, the faithful God of Moses. God is calling you to the full-time ministry or whatever. God speak to your hearts, especially for salvation. Lumuhod ka ngayon, bakit? Sa ating Panginoon. Muli pa, Panginoon, ikaw pumagpala sa oras na. Gumawa ka po ng pagkilos sa bawat sa amin, yung pahayaan, ang pag-stay namin sa maiksing panahon pagkakaroon dito sa bundok ng Trinidad, ng Baguio. Hindi lang espesyal ang lugar na ito. Ang totoo, mas espesyal ang salita mo, mas espesyal ang plano mo, mas espesyal ang pangungusap mo. Individually, specifically, espesyal na pagkilos at pagkausap mo sa amin. Hindi lang nakataya dito ang pagpapatawad mo sa aming kasama, ang pagpapahalaga mo sa buhay namin, pagmamahal ang ginawa mo sa Diyos, ang present na buhay namin, lalo na po ang future na gagawin pa po namin sa mundo nito na ayon sa kanan. Guys, yung gamitin pala kami, hindi lang iligtas, gamitin, mabuhin, at pagigpagpapala sa iba.
Maraming tao maabot sana sa paligid namin. Gamitin mo kami. Hindi namin kailangan maging isang sikat o makapangyarihan tao o mayamang tao. Ang importante, kami ba ay handang tumugon. Tumugon hindi sa isang ordinaryong tawag o pagkatawag. Tumugon sa isang dakila, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Nagmahal, nagpatawad, nagbigkas sa amin, at nagpapala sa amin. Kailan tumilos ka po sa bawat sasaan. At makita namin pa ng aming sarili, pagbaba namin sa bundok nito. May mga kalwa pala sa paligid namin, hindi lang kami ang gusto malikas. May mga kalwa pala sa paligid namin, na isunturuan namin, akayin namin, magpagamit kami. Huwag niyo kami ibalik sa dating kalagayan ng aming buhay espiritual, nahungkab, na ubos ang buhay namin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na pagsasayad ng oras sa mga gadget namin. O nauubos na lang buhay namin sa pagbibilang ng pera o pagbibilang ng mga bagay na minsan ay parang wala na kwenta. Mga pansamantalang bagay temporal. Hindi namin namamalayan, nauubos pala ang lakas namin, humihina na pala kami, pumuputi ng buhok, humihina ng tuhod. Hindi namin alam hanggang kailan pa kami hina rito sa mundo. May mga importanteng bagay sa buhay nito na nais yung ipagawa sa buhay sa bawat sa amin. At nawa ito yung pagkakataon na kami ay totoong magseryoso sa mga plano mo sa amin. Help us, Lord, to understand how you preserve our life. Iningatan kami. Maraming beses na pwede pala kang mamatay na pero iningatan niyo kami. At salamat, hindi lang niyo piniserve ang buhay ni Moses. Inihandaan niyo pa siya. Kahit na parang ayaw na niyang maglingkod o ayaw na niyang magpagamit. Pero may plano ka pa rin para sa kanya. At siya'y nag-participate, siya'y nag-obey, siya'y nagtiwala, siya'y sumunod. Kahit na parang ang hirap gawin ang misyon na pinigay niyo sa kanya. Tulungan niyo makita namin ang aming misyon sa mundo ito. Makita namin ang aming sarili, Lord, na handang magpagamit sa pinakamababang paraan ang tinatawag na pagpapaalipin. Alipin ng kalooban mo. Alipin ng dakilang Diyos. Tulungan niyo kami, Lord, na kahit mga simpleng bagay ay magagawa namin ayon sa kalooban niyo. Pag-aayos man ng CD-yan, pag-awit man sa inyo, pagbabasa man ng Biblia, pananalangin sa church, sa miyembro, sa mga pastor, pananalangin sa misyon, pagsuporta sa misyon, pagkakaloob ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, oras, lakas, salapi, talento, o Panginoon, kami ay pag-aari mo, kami ay lahat ay galing sa iyo, at karapat dapat ka lang paglingkuran namin. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, help us to see ourselves who we are. We are nothing. We are nobody. At salamat, Panginoon, nung tinanggal mo ang kadakilaan ni Moses as Prince of Egypt, ay doon yun siya mas ginamit. Hindi nung siya ay prinsipe. Nung siya po, kundi nung siya ay parang wala nang kwentang buhay niya at nananahimik na lang siya. Pero totoo, ang ganda pala ng plano mo sa kanya. Hindi man siya niya hinangad maging dakilang propeta, pero naging dakila po siya sa mata ng Israel. In-exalt niyo siya, pre-promote niyo siya, because he doesn't desire, hindi siya nag-ambisyon ng katanyagan, kapangyarihan, o anumang bagay sa mundo ito. Ang nais niyo lang, sumunod kayo sa kanya. Magpagamit siya, magpalipis siya. Lord, help us, give us this kind of desire, just like Moses, to submit, to surrender, doon sa calling niyo, doon sa kalooban niyo, sa buhay namin. Huwag kaming gumawa ng plano lang namin, kundi ang tanong, Lord, ano po ba ang plano? Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, speak for thy servant Israel. Help us to give that kind of heart and ears daily, na sensitive, nakikinig sa Holy Spirit, at hinihiwalay namin ang aming sarili sa mga evil things of this world. Nang sa gayon, Lord, magamit niyo kami puli, at malinis, at nadadakila ka, at masaya kaming sasalubungin ka pagdating mo o pagsundo mo sa amin sa mundo. Help us to define good
and faithful servant. Lord, salamat po dahil kami naging servant mo sapagkat ginawa mo kami anak dahil sa iyong dakilang anak na aming kapatid. Salamat pa, Jesus, sa ginawa mo sa krus. Hindi dahil sa iyong sakripisyo, pagpapakababa, ikaw na Diyos ay nagkatawang tao, at hindi lang nagkatawang tao, nagpaalipin, at hindi ka kriminal, ngunit namatay kang isang kriminal din sa krus, kahit wala ka sa... O dakila ang pagpapakababa mo. Sino kami para magyabang? Sino kami para hindi isuko ang buhay namin? Mas talo kami, Lord, kung hindi ka namin siseryosoy. Mas talo ang buhay at sayang ang buhay ng mga kabataan ko. Kung pagkatapos sila marinig ang mga salita mo, pagbabasa mundo na ito, ay ganun pa rin ang buhay na gagawin nila. Help us to make a decision, Lord. The courage, the confidence, the conviction na nangungusap ka, na tumatawag ka, na may plano ka sa buhay ng bawat sana. Nawa narinig namin itong malinaw at tumugon kami at isuko namin ng buong buo ang aming puso, buhay, Diyos sa gusto mo, Diyos sa kalooban mo, hindi lang sa aming buhay katulad kay Moses, kundi sa plano mo sa Israel, sa mga taong mapapangalaman. Because you care for every soul. Naririnig mo ang hirap ng mga tao, maalipin ng mga kasalanan, patungo ng impyerno, walang pag-asa, ang tanging pag-asa namin ay walang iba, ikaw pa ng Jesus. Palaging pabansa, salamat sa gabi ko, salamat sa salita niyo. Dito yung tinatalaga ko ulit, salamatan ang gabi ko sa matamis na pangalan ko ng aming dakilang Diyos at Pagpapalpas, aming Panginoon. God bless po, and good time. Sa ating closing po, sa ating paalala.